Paano ba natin ma-achieve itong mga bagay na to? Ito ay suggestion lang naman at pwede kayong may mga idagdag. Una, sa spiritual well-being, pamamagitan ng spiritual discipline like prayer, fasting, meditation, solitude, worship, and etc. Marami pa. Ilan lang to sa mga halimbawa para ma-develop natin, mapalago natin ang ating spiritual well-being. Alam natin si Jesus, magang-maga nagpipray siya. Nagpa-fasting si Jesus, kaya nga nung tinempt siya ng kaaway, during fasting ngayon, no? Nagme-meditate siya, meron siyang solitude at nag-worship siya sa Panginoon. Even Jesus ay ginawa niya itong mga spiritual discipline na to. And tanong, may mga bagay ba tayong ginagawa kagaya nito? Kung wala pa, baka pwede niyong i-consider yung mga bagay na to at kailangan talaga natin gawin para ma-achieve itong spiritual well-being. Kung may mga naisip pa kayo ng mga iba't ibang spiritual discipline o gawain na magpapagrow sa inyong spiritual well-being, gawin po natin. Pangalawa, sa emotional well-being, avoid causes ng depression. May tatlong nilista na common na nagkukos ng depression. Una, yung burnout. Sabi nila, nabe-burnout daw tayo kasi isang dahilan, hindi natin gusto yung mga bagay na ginagawa natin. So, avoid burnout, abuse. Baka may mga bagay tayong ina-abuse. Pwedeng technology, pwedeng pagkain, pwedeng addiction. Basta may abuse, i-let go natin yon para karoon tayo ng emotional well-being. And lastly, unforgiving spirit. Nagkukos din to ng depression. Minsan, hindi natin namamalayan, parang hindi naman ako malungkot, wala naman akong problema sa buhay, wala naman akong ibang kailangan pa. Pero bakit ako nade-depress? Bakit ako ganito? Bakit ako nagkakaroon ng problema? Meron ka palang unforgiving spirit. May hindi ka pala pinapatawad pa. Sabi nga, ang pagpapatawad ay pagpapalaya sa isang tao, sa isang kulungan, at hindi mo namamalaya na ikaw pala yung nakakulong na yon. Kaya kung gusto natin na magkaroon ng emotional well-being ngayong taon, magpatawad tayo. Pangatlo, physical well-being. Ito, no, marami maka-relate. Simple lang to, pero mahirap gawin. Magkaroon ng balanced diet, mag-exercise o physical activity, sleep 8 hours, at magpahinga. Kaya nga lang sinasabi ko kanina pa, si Jesus, meron siyang physical well-being. He was able to walk long distance. Nakapag-perform siya ng iba't ibang gawain. Nakakapunta siya sa iba't ibang gawain. Dahil physically fit siya, pero hindi nakakalimutan ni Jesus na mag-rest. Binibigyan niya ng emphasis yung rest. Nagre-rest siya as part ng pagkakaroon ng physical well-being. Yung pagpapahinga. Magkaroon ng physical activity o exercise, matulog ng 8 hours. Pangapat po, intellectual well-being, read and study Bible o yung mga ibang Christian book na pwede nating pag-aralan. Engage with seminar or workshop and enjoy new learnings. Lalo na po sa mga medyo maedad na. Huwag po tayong magsawa o huwag po tayong huminto sa pagkatuto. Maghanap tayo ng mga bagay na lalo pa tayong mahuhone yung intellectual life natin. Hindi yung sasabihin na patandang paurong, kundi paabante, patalino. Okay? Panglima po, social well-being, join a community service, serve other, and connect with other people. Huwag natin i-isolate yung sarili natin. Tayo mismo yung mag-initiate na sumali sa mga gawain, sumali sa mga community service, mag-connect sa ating mga kapitbahay, sa mga classmate natin, o kung kanino man. Simulan natin para makihalubilo tayo kasi hindi tayo makakapag-minister sa church context. Simulan natin ang discipleship group. Simulan mo mag-mentor, simulan mong mag-train ng mga mas bata sa iyo, ng mga may potential. And lastly, vocational well-being. Tignan mo yung vocation mo bilang iyong ministry. Tignan mo na hindi mo lang yan ginagawa para sa human master mo o sa employer mo. Bagkus, ginagawa mo siya, do it for the Lord and not for human master. Regardless yung ano yan, kung housewife ka, edi yan yung vocation mo. Yan ang ministry mo. Paglingkuran mo yung family mo. Maging blessing ka sa mga tao sa bahay mo at sa mga kapitbahay mo. Kung ang ministry mo, kung nag-aaral ka ngayon, yan yung vocation mo. Mag-aral ka mabuti. Gawin mo yung best mo para magkaroon ng magandang result, yung mga exam at magkaroon ka ng magandang grades. At maging blessing ka sa iba kung kaya mong turuan yung mga classmate mo na medyo nahihirapan. Maging blessing ka sa kanila. At gawin mo to
ginagawa mo yung pag-aaral mo hindi lang para makagraduate ka o para dahil gusto ng magulang mo. Pagkos ginagawa mo siya dahil nag-worship ka kay Lord. Do it for the Lord. Magkakaroon tayo ng clear sense of calling pag ginagawa natin yung mga bagay na gustong paggawa sa atin ng Panginoon. At yung mga bagay na nag-i-enjoy tayo gawin. Tingnan natin bilang ministry ito. May benefit o may edge din yung mga nagtatrabaho sa corporate setting. Dahil, nasa government po kayo, mas madali na kayong makapag-share sa kanila dahil nandun na kayo. Unlike pag pastor kami o ibang pastor pa yung papasok doon, marami pang permit, marami pang chechiborechi na pagdadaanan. Pero kung ikaw, nandun ka na, tapos mag-share ka ng gospel doon, hindi wala nang tanong-tanong, nandun ka na mismo. Magpagamit ka sa Panginoon kung nasaan ka man ngayon. Kung ano man yung ginagawa mo, gawin mo yan para sa Panginoon. Nais po ng Panginoon na magkaroon tayo ng total well-being gaya ng sinabi niya sa John 10:10b, I have come that they may have full life and have it to the full. Ito po yung gusto ng Panginoon na binigyan niya tayo ng buhay, hindi lang basta-basta buhay, pero merong fullness, merong kaganapan ng buhay. At ayun yung nais niya sa atin ngayong taon, na hindi lang tayo basta-basta nabubuhay, nag-e-exist, pero ma-achieve talaga natin yung fullness na gusto ng Panginoon, yung kasapatan ng buhay, yung kabuuan ng buhay. At siguro madalas yung naririnig yung shalom. Madalas na nire-relate sa peace of prayer. Pero yung ibang kahulugan ng shalom is about completeness, kabuuan, pagiging kumpleto. At ma-achieve lang natin yon pag meron tayong Jesus. Sabi dito sa unang part ng John 10:10, ang kaaway ay pumunta para to steal, kill, and destroy. Pero si Jesus, I have come that they may have life and have it to the full. Nais ng Panginoon na magkaroon tayo ng kaganapan sa ating buhay. Ang pagkakaroon ng kasapatan ng buhay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus.